Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino na may international name na Calmegi. Mas nagiging malapit na yung sentro ni Bagyong Tino dito sa ating kalupaan. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers na lamang east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. At patuloy din po itong nag-intensify. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Pakanluran pa rin po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour and simula po kanina ay nararamdaman na yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dala nito, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Visayas, maging sa silangang bahagi din ng Mindanao at ilang areas pa po ng Southern Luzon. At sa mga susunod po na oras ay mas mararamdaman pa nga po natin yung epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron pa tayong other weather systems na nagdudulot ng mga pag-ulan for most areas of Luzon. So ngayon po, na-expect natin yung shear line, magdudulot din po yan ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Central Luzon, sa area ng Isabela, maging sa bahagi din ng Calabarzon. So posible pong hanggang sa mga paminsan-minsan ay malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman doble ingat din sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, yung amihan ay magdudulot din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa area din po or nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley. And bukod din po dito, ang amihan ay magdudulot din ng maalon na karagatan dito po sa may seaboards or ilang seaboards ng northern at eastern seaboards ng northern Luzon. And bukod po sa mga weather systems na ito, kanina pong 2:00 ng hapon, meron tayong namataan naman na isa pang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 2,320 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours. Sa ngayon, wala pa po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by weekend, nakikita po natin na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. For now po, mataas pa yung uncertainty ng track nito, nakikita po natin. Pero hindi po natin i-roll out yung landfalling scenario natin, most likely dito sa area ng Luzon. But meron po tayong other scenario na magre-recurve lamang ito at hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, dahil po LPA pa lamang ito and malayo pa sa ating kalupaan, ay mataas pa po yung uncertainty natin but continuous monitoring pa rin and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Samantala, narito po yung radar image ni Bagyong Tino kanina pong 4:45 p.m. kung saan may kita po natin etong sentro ni Bagyong Tino ay nasa karagatan. So bibigyan diin lamang din po natin na sa na ang landfall po natin ang kino-consider natin ay kung kailan po tumama yung sentro ni Bagyong Tino dito sa kalupaan. But kaya po lagi natin binibigyang diin din na kailangan nating i-consider yung buong bagyo po dahil nga malaki itong system. So may kita po natin dito kahit yung sentro ni Bagyong Tino ay nasa karagatan pa or hindi pa po ito nagla-landfall, yung outer rain bands po nito or yung rain bands nito ay nandito na sa kalupaan. Kaya po simula pa kanina nakakaranas na ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas po na pag-ulan itong malaking area ng Visayas at itong northeastern section ng Mindanao. At sa mas paglapit pa nga po nito is doon pa natin mas mararamdaman pa po lalo yung mga pinakamalalakas na hangin and pinakamalalakas na pag-ulan na taglay nito. And base nga po dito sa ating latest forecast track analysis, mamayang gabi or bukas ng early morning or madaling araw, nakita natin na yung sentro po nito ay magla-landfall either dito sa may vicinity ng southern portion ng Eastern Samar, ng Leyte, Southern Leyte, or sa area ng Dinagat Islands. And bukas naman po ng Tuesday, tatahakin nito etong area ng Visayas, patungo po dito sa may bahagi ng Northern Palawan. And expect po natin by Wednesday afternoon, nakalabas na po
ito ng ating kalupaan habang binabaybay na nito yung West Philippine Sea. So again, may kita po natin na hindi lang basta yung mga landfall points or landfall areas yung kailangan po nating i-consider. Malawak po yung sakop ng bagyo. May kita natin itong areas under our red shaded circle. Dito po mararamdaman yung maximum winds na dala ni Bagyong Tino. Samantala, ito naman pong yellow shaded circle, ito naman po yung mga malalakas din na hangin na dala nito. So again, kailangan po natin i-consider yung buong bagyo. So ina-expect po natin sana nakapaghanda yung ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito din po sa area ng Southern Luzon at yung malaking area din po ng Mindanao. And in terms of intensity naman, nakikita natin na throughout its passage ay patuloy pong ma-maintain nito yung typhoon category. So nakikita po natin malakas hanggang sa mapaminsalang hangin yung dala po nito, kaya naman pag-iingat and pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. At sa kasalukuyan nga po, dahil mas papalapit na si Bagyong Tino sa ating kalupaan, ang wind signal number 4 po natin ay nakataas dito sa may extreme southeastern portion ng Eastern Samar, sa southern portion ng Leyte, sa southern Leyte, Camotes Island sa northeastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, maging sa Siargao and Bukas Grande Island. Samantala, wind signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, sa central portion ng Leyte, northern and central portions ng Cebu kasama na yung Bantayan Islands, sa central and eastern portions of Bohol, sa northern portion of Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental maging sa Guimaras, sa eastern portion ng Iloilo at sa rest of Surigao del Norte. Samantala, wind signal number 2 naman sa central portion ng Eastern Samar, central portion of Samar, rest of Leyte, Biliran, rest of Bohol and Cebu, central portions of Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Siquijor, Capiz, rest of Iloilo, maging sa bahagi din ng Aklan at Antique, dito din sa may northern portion ng Surigao del Sur, sa northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, maging sa area din ng Camiguin. Samantala, wind signal number 1 naman sa Albay, Sorsogon, rest of Masbate, kasama na yung Ticao and Burias Islands, southern portions ng Quezon and Marinduque, rest of Romblon, sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern and central portions of Palawan, kasama na yung Calamian and Cagayancillo Islands, sa bahagi ng northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Negros Oriental, rest of Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, maging sa northern portion ng Zamboanga del Norte. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin, lalong-lalo na sa areas under wind signal number 3 and 4, dun po yung makakaranas ng pinakamalalakas or pinakamapaminsalang hangin na dala ni Bagyong Tino. And yung ganito po kalakas ng mga hangin ay posible po itong magpapatumba ng puno, ng poste, makasira ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, ay posible po tayong mawalan ng power supply and magkaroon din ng interruption sa communication. Yung mga structures po na gawa sa light materials, significant damage po yung maaaring idulot ni Bagyong Tino and also maaari din itong makasira sa ating pananim. Kaya po sana nga ay nakapaghanda yung ating mga kababayan and patuloy din po tayong makipag-ugnayan sa ating mga LGU. And during the passage din po or habang tinatahak na nito ni Bagyong Tino, ina-advisean din po natin yung ating mga kababayan na hanggat maaari ay stay indoors na lamang po para po sa ating kaligtasan. Samantala, bukod po dito sa mga areas natin under wind signal, dulot po ng amihan makakaranas din ng bugso ng mga malalakas na hangin. Itong area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at sa bahagi din po ng Bicol Region. And na-expect po natin bukas maging sa Wednesday ay magpapatuloy po itong bugso ng mga malalakas na hangin na ito na dulot ng amihan.
And sa kasalukuyan nga po, ito yung mga areas natin kung saan may nakataas na po tayo na heavy rainfall warnings na pinalabas po ng ating PRSD as of 5 p.m. today. So meron na po tayong mga nakataas na yellow warning for the northeastern portion po ng Mindanao. Dito din sa may Camiguin, Misamis Oriental, sa bahagi din po ng Agusan del Sur. Dito din sa ilang areas ng Surigao del Sur at sa Agusan del Norte. Samantala, meron din po tayong yellow warning dito sa may Sorsogon, maging dito din po sa area ng Camarines Norte at dito sa Occidental Mindoro. Samantala, orange warning naman po dito sa may Surigao del Norte, Dinagat Island sa malaking bahagi or dito po sa area ng Northern Samar. Samantala, dito din po sa bahagi ng Negros Oriental. And red warning na po yung ating heavy rainfall warning na ipinalabas ng ating regional offices dito sa may Panay Island and also dito din sa may Guimaras, Negros Occidental, sa Cebu, Bohol, maging dito din sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, dito din sa bahagi ng Samar at Eastern Samar. So sa kasalukuyan po, ito naman yung rainfall outlook natin or yung 24-hour rainfall forecast kung saan ngayon po hanggang bukas ng hapon ay marami pa rin po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. More than 200 millimeters of rainfall pa rin dito sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, sa bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz at Aklan. Ito po yung time kung saan naglandfall or nagkaroon na ng initial landfall itong si Bagyong Tino and binabaybay na rin po nito itong area ng Visayas. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Biliran sa bahagi ng Antique, Negros Oriental sa Siquijor, Bohol, Camiguin, Agusan del Norte at Misamis Oriental maging sa Surigao del Norte. Samantala, 50 to 100 naman po sa rest of Bicol region, maging sa Batangas, rest of Mimaropa, dito din sa area ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at sa area din po ng Sarangani. And again, bukod nga po dito kay Bagyong Tino, yung shear line magdudulot din po ng hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at sa Camarines Sur. So dulot po ni Bagyong Tino, ina-expect po natin na malawakan po yung mga pagbaha na maaring idulot nito. Kaya naman doble ingat at pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. Samantala, bukas po ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, ito naman po yung time na tinatahak na ni Bagyong Tino itong Sulusi palabas po ng ating kalupaan. Posible pa din yung hanggang or more than 200 millimeters of rainfall dito sa area ng Palawan, Antique at Aklan, 100 to 200 naman dito sa Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging sa area ng Cebu. Samantala, 50 to 100 naman sa Occidental Mindoro, Batangas, Marinduque, sa Masbate, Biliran, Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Camiguin, Siquijor, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, at Lanao del Norte. Samantala, ang shear line din po ay patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan. Marami na po yung mga pag-ulan na idudulot nito sa Aurora at Quezon. Samantala, meron pa rin mga pag-ulan sa Isabela, Camarines Norte, and Camarines Sur. So, expect po natin ay hanggang bukas po and Wednesday afternoon meron pa rin po tayong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot po ni Bagyong Tino, and for the area ng sa eastern section ng Northern and Central Luzon at Southern Luzon ay dulot naman po ng shear line. For Wednesday afternoon to Thursday afternoon naman po, wala na pong magiging dalang malalakas na pag-ulan si Bagyong Tino. By this time, posibleng nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, but yung shear line patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan sa Aurora at sa bahagi din po ng Quezon.
And sa kasalukuyan po, meron pa rin tayong high risk ng storm surge dahil nga po malalakas yung hangin na dala ni Bagyong Tino. So most areas or buong areas po ng Visayas ay meron po tayong risk ng storm surge, maging dito din sa ilang areas ng Southern Luzon at Mindanao. More than 3 meters po yung possible storm surge height natin for southeastern and southern portions ng Eastern Samar, western portion of Samar, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte maging sa Dinagat Islands at Siargao and Bukas Grande Islands. Samantala, 2.1 to 3 meters naman sa rest of Eastern Samar, southeastern portion ng Southern Leyte, sa Surigao del Norte at sa portion ng Northern Samar. And 1 to 2 meters naman po for the rest of Visayas, maging dito din sa ilang areas pa po ng Mimaropa at ng Bicol region, maging dito din sa ilang bahagi pa po ng Caraga. So kapag may high risk po tayo ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities natin and gaya po ng mga paglangoy, pangingisda at paglalakbay dagat, and ina-advise din po natin yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas po na lugar at manatili po tayong alerto. Sa kasalukuyan, meron din po tayong nakataas na gale warning. Dulot po ng amihan, may gale warning tayong nakataas dito sa may northern and eastern seaboards ng Northern Luzon, maging sa northern and eastern seaboards po ng Southern Luzon. Partikular na po yan dito sa may northern and eastern seaboards ng Polillo Islands, maging dito din sa may northern seaboards ng Camarines Norte at Camarines Sur, maging sa northern and eastern seaboards din ng Catanduanes. Samantala, dulot naman po ni Bagyong Tino, meron din tayong nakataas na gale warning sa Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, Siquijor, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama rin Siargao and Bukas Grande Islands, maging sa Agusan del Norte at sa area din po ng Camiguin at sa bahagi din po ng Surigao del Sur. Para naman po dun sa mga pinapalabas na heavy rainfall warnings ng ating mga regional offices, bisitahin lamang po yung aming website, panahon.gov.ph. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.gov.ph.